Mga hinirang ng Diyos. Puri ng Panginoon sa pagkabasa ng salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ang ating pong tagapagsalita sa umaga pong ito ay talaga namang dito na lumaki sa ating pong iglesia. Saksi po ang ating pong iglesia, ang PBCC po, sa kanya pong paglago mula sa kanyang bata hanggang sa nagbinata, hanggang sa nagkaasawa na. Dati po, naalala ko pa dati, nakatira yan sa labas ng airport. Ngayon, nagtatrabaho siya sa loob ng airport. Ganun na po, na-promote na. Ayun po siya pong atin pong youth pastor. Kabila po ng pagiging abala niyan sa kanilang trabaho at bilang asawa at ama, siya po ay ating pong youth pastor. Muli po, ninanyayahan ko po sa ating pong harapan ang ating pong tagapagsalita, Pastor Alan Nepomuceno. Morning po. Noon pong linggo ay minessage ako ni Ate Joy. Sabi niya, nasaan kayo? Hinahanap ako ni Ate Joy kasi 2 linggo kami hindi nakapunta dito for worship. Nung nakaraan po ay nandun ako sa Pandi at nung bago pa noon ay nandun naman ako sa Arenda. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. At ano tayong pagkakataon na makapagdalaw sa mga churches natin at the same time makapaglingkod din sa kanya. Kilala niyo ho ba yung tao na to? Hindi ho si Kuya Rolly to. Kamukha lang. Ano? He is Mahatma Gandhi. The whole name of Mahatma Gandhi is Mohandas Karamchand Gandhi. So Gandhi pala is an Indian lawyer. Ano? So he's basically known for being anti-colonialism. As we know, before ang India po, katulad ng Pilipinas, nasakop tayo before ng Espanya, ng mga Hapon, ng US. Ang India naman, for the longest time, nasakop sila ng British Empire. Okay? So, isa siya sa mga lumaban peacefully for the resistance para makalaya ang India from the British colony. And one of the famous, some of the famous quotes na kilala siya is etong mga quotes na to. Be the change that you wish to see in the world. Be the change that you wish to see in the world. Okay. Ano pa? An ounce of patience is worth more than a ton of preaching. An ounce of patience is worth more than a ton of preaching. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Ang mga mahihina raw ay hindi makapagpatawad, ngunit ang pagpapatawad, this is a character, this is an attribute ng isang strong person. There was a time that Mahatma Gandhi actually was, well, we know Mahatma Gandhi is a Hindu, no? Pero nagkaroon siya ng interest sa Christianism at one point. At one time, he tried to visit a Christian church. At ang sabi sa kanya, nung kumatok siya doon sa gate ng church, hindi ka pwedeng pumasok dito. Kasi ang nakakapasok lang dito, yung mga nasa higher caste o yung nasa higher level ng ating society. Or, makakapasok ka dito kung puti ka, kung British ka. Pero dahil nasa mababang caste o mas nasa mababang level of society si Mahatma, hindi siya pinapasok. And comes this saying. Sabi niya, if Christians would really live according to the teachings of Christ as found in the Bible, all of India would be Christian today. This is 1931 when he is speaking. If Christians would really live according to the teachings of Christ, as found in the Bible, all of India would be Christian today. Sabi pa niya, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. When we were called to follow Jesus, we are supposed to be like
Jesus. And the question remains is, what do you think the world expects from us as follower of Christ? Ano kaya yung tinitingnan ng labas ng mundo sa atin? Kayo po ay sumandaling manalangin. Hingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Panginoon, na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan ninyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga awitan, sa mga patotoo. Salamat, Panginoon, at totoo, Panginoon, nakapag-puri kami sa inyo. Naka-worship kami sa inyo ngayong umagang ito. Higit yan, Panginoon, nais naming makinig sa iyong mga salita. Hindi lang makinig, magamit namin ng bawat salitang ito sa aming mga buhay. Maging kagamit-gamit, maging kabunga-bunga, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The topic that was given to me was Philemon, the lover of saints. No? Philemon, the lover of saints. And right now, this month, we are in a theme of insignificant people doing significant things. Insignificant people doing significant things. Hindi naman masyadong kapansin-pansin yung mga tao. And these are the characters na pinag-aaralan natin. Pero sabi niya, they did something significant. They did something important. No? And Paul, in this letter of Philemon, sets his focus on what is being expected to Philemon. Ano ba yung expectation ko sa iyo, Philemon? This is that's why I'm writing this to you. Alam niyo, nung nakita, one of the nahukay nila, is the Papyrus 87. This one. Ito pong kapirasong papel na ito is one of the fragments, sabi nila, isa sa mga natira doon sa letter of Paul to Philemon. So isipin natin, paano kaya nabuo yung Bible? At paano nila came up with now electronic na? And it's complete. But before, inuhukay nila, pinagtatagni-tagni nila. And sabi nila, this one is believed to be dated on the late 2nd or early 3rd century. Isa sa mga pinaka-luma. And we were going to talk about ano ba yung nasa loob ng sulat na ito ni Philemon. By the way, the book or the letter of Philemon or of Paul to Philemon ay sinulat po kasabay ng pagsulat ng aklat ng or the letter to the Colossians. Okay? So nung dinala po ito sa mga taga-Colosas, isang tao lang yung nagdala, sinabay yung letter, special letter kay Philemon. This is a special love letter to Philemon. I have my message to Colossians, to the church of PBCC, for example. But I have my special letter to Kuya Lawrence. I have a special letter to Kuya Mel, to Kuya Rolly, to Kuya Oscar. Separate letter. So nung dinala po ito, dalawang mensahe yung naisiparating ni Pablo. Isa para sa church, and the other one is a special love letter for Philemon. No? So if we're going to take a look the whole book, because konti lang, actually kapiraso lang yung binasa kanina, pero pag-aaralan natin yung buong libro. Huwag kayong mag-aalala, isa ito sa pinakamaikling libro. Noong pong linggo ay merong pag-game si Ate Hokabed sa amin. Sabi niya, sino mga pastor ang pinaka matagal magsalita? Siyempre, nakaturo sa akin. I have 35 slides. If I'm going to put it in 30 minutes, I have less than 1 minute per slide. So, pag-pray nyo ako na hindi tayo ubutin ng 3 oras. Okay. So sabi niya dito, in the first part, in the first verses of the letter, sabi niya, pinakilala niya agad kung saan nagsimula. O saan nagmula yung letter na yon. Parang tayo, di ba? When we write a letter, sa envelope pa lang, nakita mo na sa labas, to at saka from. Ito, pinakita na agad ni Pablo. This is the usual structure naman ng letter ni Pablo. Sabi niya, mula kay Pablo, na noon ay isang bilanggo dahil kay Kristo Jesus at mula kay Timoteo na ating kapatid. So during that time, Paul was actually ay nasa isang bilangguan na, matanda na, and he was under house arrest.
Ito ay sabi niya ay para kay Filemon, ang minamahal naming kamanggagawa, at para sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa naming kawal sa Panginoon. Sa pagkakataong ito, makikita natin ano yung mga items, ano yung mga ah, characteristics na makikita natin kay Filemon. Sabi niya, kamanggagawa, you are part of the service, you are part of the ministry. He was already acknowledged as isang co-worker, kamanggagawa, kasama ko sa misyon, kasama kong kapag ka may luluto, kailangan may pakainin, kasama kang nagluluto. Kapag kailangan maglinis at maganda sa anniversary, kasama siya. Kasama siyang kamanggagawa. Kasama sa hirap, hindi lang sa ligaya. And it was also addressed, sabi niya, at para sa iglesia ang nagtitipon sa iyong bahay. He was not just an ordinary worker, a minister, maybe a pastor, but he gives his house para doon magtipon ng church. He is actually, paano ko ba sasabihin to? Volunteering yung kanyang bahay para doon sila magtipon-tipon. Would that be so hard? Sa iba, na gusto nila merong privacy yung bahay. Ayoko ng maghanap tayo ng ibang lugar. Doon tayo mag-meet. Diba? But here, makita mo yung puso ni Filemon, ibinigay niya hindi lang yung kanyang sariling lakas para maglingkod, kundi pati yung kanyang bahay. Hindi pa doon natatapos. Sabi niya dito, kay Apia na aming kapatid na babae. Si Apia daw ay asawa ni Filemon. At kay Arkipo, na kapwa naming kawal sa Panginoon. Si Arkipo naman ay anak ni Filemon. Not just a personal service, not just a personal strength, yung kanyang bahay binigay niya, at binigay niya rin, o kasama niyang naglilingkod, ang kanyang pamilya. This is the character na pinakita ni Pablo doon sa kanyang sulat. And if we're going to look at the whole theme of the letter, the theme is basically mediatory in nature. Ang ibig sabihin na pumapagitna itong si Pablo sa isang pangyayari na nangyari sa kay Filemon at kay Pablo. So we can see the ministry. We can see the ministry of Philemon. Sabi niya, the ministry of Philemon, minamahal namin kamanggagawa yan, yung iglesia, pinatuloy mo sa kanyang sariling bahay, at yung kanyang buong pamilya ay kasama niyang naglilingkod. Second thing, not just the ministry, but also the love of Philemon. Lagi kong nagpapasalamat sa aking Diyos. Sa verse 4 sabi niya, tuwing isinasama kita sa aking panalangin. Bakit? Sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. We can see the love of Philemon. Sino dito yung nakarinig na nabalitaan ko yung pag-ibig mo sa church? Meron ba tayong narinig na ganon? In our modern times Kunyari, oy, kapatid na ganito. Gagamit ako ng pangalan. Kapatid na Edwin, nabalitaan ko yung pag-ibig mo sa Laguna. Meron ba tayong gano'n na nabalitaan? Or meron ba tayong somehow acknowledge that way? O kapatid na dyan, nabalitaan ko yung pag-ibig mo sa Pandi. Kahit gaano kalayo yung trabaho mo, bumabalik ka pag linggo para maglingkod ka. Siguro sa panahon natin wala tayong ma-acknowledge na gano'n. Wala tayong siguro hindi pa lang natin nagagawa or hindi na tayo masyadong sensitive doon sa mga tao sa ibang church kasama nating naglilingkod. Pero sinabi ni Pablo ito sa kanya, nabalitaan ko kung gaano yung pag-ibig mo sa iglesia na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. And the following verses tells us about some petition
of Paul to Philemon. Sabi niya, dinadalangin kong ang pagbubuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pag-isa kay Kristo. This is already an introduction of the intent of Paul of this letter. There is a call for unity. And it's not just a call for unity, but it's a call for a deeper understanding of being a follower of Christ. Our unity as a church has a deeper meaning of being a Christ follower, of being a Christian. Sabi nung Indiano, okay ako kay Christ. Kaya lang, hindi ako okay kay Christian. Hindi ako okay sa Kristiyano. I believe in Jesus. I like what He's doing. I like what He did. But I don't like the followers. Yung pag-ibig ni Philemon, sabi niya, it brings joy to Paul. In verse 7, sabi niya, kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. The love of Philemon, sabi niya, hindi lang yan nakarating sa amin, but it radiates dun sa iglesia mismo. Nagdulat sa akin ng malaking kaaliwan, sabi niya. So malaking bagay yun kay Paul. Lahat tayo naranasan natin ma-quarantine. At alam natin kung gaano kalungkot. Kung wala lang tayong TV, kung wala lang tayong internet, ano kaya ang gagawin natin? Ang dami nang naimbento ng tao na gawin during the quarantine. Nakagawa sila ng sarili nilang kape na specialized, no? Gamit 3-in-1. Anong tawag doon? Anong tawag sa kape na yon? Naalala nyo ba? What's that? Galgona. Hindi Golgota. Galgona. Kasi yung iba, Golgota coffee. Kasi ang tagal mo nga haluin hanggang lumapot yung kape na yon. At ang kakalabasan, para ka nang naka-Starbucks. No? Sabi niya, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Hindi lang sumigla yung sumusulat dahil sa nabalitaan niya. So just imagine how slow the communication before. Pagdadala ka ng sulat, communication is by mouth. Pupunta ang tao at magbabalita kay Pablo. Ganito ang nangyayari sa mga churches. Pero sinasabi ni Pablo dito, he gave us stress. Sumigla ako, nagkaroon ako ng kaaliwan. I had the joy noong nabalitaan ko yung pag-ibig mo sa mga hinirang ng Diyos. And we can see, loving is the very nature of Philemon. At ginamit ni Pablo ito sa kanyang sulat to invest, to pivot in this character of Philemon, to pacify his emotions against one guy. Isang tao. Sabi niya, sino kaya yung tao na yon? Kaya nga, bagaman bilang kapatid mo kay Kristo ay malakas ang loob kong iutos na sa iyo ang nararapat gawin. Being, during that time, the highest maybe in the position of Christianism, I have the right and authority na utusan ka bilang manggagawa. Parang si Kuya Oscar, bilang our chairman. At pwede niya sabihin sa kahit na sino pastor sa ating mga churches, I have the authority to give you instructions and na para utusan ka. Pero sabi niya, dahil mahal kita, ito lagi naman natin nakikita rin sa mga leaders natin, mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Kung si Pablo, nasugo ni Kristo at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. So sino si Onesimo? Who is Onesimus? Hindi po ito yung brand ng barong na nakikita natin sa mall. Si Onesimo ay isang runaway slave. Siya isang alipin. No? Ang pangalang Onesimo sa Grego ay ang ibig sabihin ay useful.
No? But sabi niya dito, at one time, sabi niya sa verse 11, at one time naging useless siya sa iyo. Pero ngayon ay naging pakinabang siya sa ating dalawa. Si Onesimus, at one point of his life, bilang isang alipin, tumakas siya kay Pilemon. And during that time, during that period, kung sino man ang may-ari ng isang alipin, they have the right na parusahan siya sa kahit na anong ginawa niya. There are also commentaries that says, nagnakaw to si Onesimo. Merong ninakaw to kay Pilemon. Biruin mo, nakabiyahe mula sa Colosas hanggang sa Roma, hanggang ma-meet niya si Pablo. Sabi niya, hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon, kapakipakinabang siya sa ating dalawa. So, at one point in the life of Onesimo sa kanyang journey, habang nakakulong si Pablo, gumawa ng paraan ang Panginoon and they met each other. Nagkita sila habang nakakulong si Pablo. At doon na rin nakakilala sa Panginoon si Onesimo. So of course, siguro nagkakwentuhan na yan. Ako pala si Onesimo, siguro nagpapakilala siya kay Pablo. Dati ho akong alipin. Tumakas ako sa amo ko. Pero gusto kong maglingkod. Gusto kong mag-ayos ng buhay. At dahil nakilala ko ang Panginoong Hesus, gusto kong maglingkod. Is it easier for Paul to say, nasa akin na si Onesimo, walang gagalaw dito? Is it easier for Paul to say to the Colossians or to Philemon, nakakilala yung bata sa akin, matanda na ako, kailangan ko ng kasama dito sa kulungan, naglilingkod siya sa akin ngayon, huwag niyo nang tanggalin. But that's not what Paul did. Ang ginawa niya, Paul called for correction, he called for forgiveness, and he called for reconciliation. And looking at the character of Philemon being loving, nag-invest siya doon at he focuses on that character of Philemon dahil nakita ko the advantage of being a loving person, siguro, maiintindihan ako nito. Madaling magpatawad ito. But during the custom before, ang alipin hindi naman isang kapantay na tao. Kapag sinabi mong alipin ka, sabi nga nila, makikilala kang alipin ka kapag ikaw nakayapak. Wala kang karapatang magtsinelas, alipin ka. Wala kang karapatang magsandalyas, alipin ka. Kapag kung anong gusto kong gawin sa'yo, gagawin ko. Kapag gusto kong mag-anak ka, ipaparis kita. Mag-anak kayo para dumami ang mga alipin ko. Pag gusto kong parusahan ka o patayin ka, you are my tool at my own disposal. I can do whatever I want to do. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa'yo. Para kang kawali. Pagkatapos kang pagprituhan ng mantika, kung kailan ka lang gustong hugasan, doon ka lang hugasan. You're a tool. Isa kang gamit kapag alipin ka. But Paul explained to this letter, kapatid natin si Onesimo. So he calls for a correction, for forgiveness, and reconciliation. This, habang binabasa ko po itong letter na ito, it became very, very personal to me. Because I am the person that when we do, hindi ko alam kung na-develop na lang sa akin, that when there's a call for forgiveness, ako naghahanap ako so after forgiveness, anong mangyayari? Sinong katulad ko? Na hingi ka ng tawad, tapos ulitin mo na naman. Hingi ka ng tawad sa akin, tapos walang mangyayari. Gagawin mo rin, pabalik-balik tayo. Sometimes, minsan nagigilty rin ako kasi parang, ang tigas-tigas mo naman. Kasi parang hindi ka makapagpatawad. But
here in this letter, Paul also explained that there is a need for correction. Because if there is no correction, there is no opening for repentance. Kapag hindi ko sinabi sa'yo, kapatid, nasaktan mo ako eh. There is no opening. Hindi mo malalaman kung ano yung nakasakit. Minsan meron tayong ganun eh. Nasaktan ba kita? Hindi ko alam eh. Nasaktan ba kita dun sa sinabi ko? Sorry malakas lang talaga yung boses ko. Minsan nangyayari sa atin yung ganun eh, di ba? We are being misinterpreted, but kung ikaw ay nasaktan at hindi mo sinabi sa kanya, nasaktan ako eh. Hindi naman malalaman ng tao na nakasakit pala siya. If there is no correction, there is no opening for repentance. Hindi malalaman ng tao, ay sorry, hindi ako. Well, there is no way for me to say sorry. Kasi hindi mo naman sinabi sa akin na nasaktan ka pala o nakasakit pala ako. In verse 12, sabi niya, the action of Paul to Onesimus, pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Ayoko talagang paalisin siya dito, sabi ni Pablo. Pero pinapabalik ko na siya sa iyo. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na ring ikaw ang kasama ko rito. Ngunit ayokong gawin niyon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Si Pilemon, pwede niyang gawin na ipahanap ninyo si Onesimus. Sabi niya, pwede niyong ipahanap si Onesimus at paparusahan ko siya pag nakita niyo siya. That's an option for Philemon. But Paul is saying here, hindi, kusa ko na siyang pinapabalik sa iyo so you can have corrections of whatever happened between you. I am just a mediator between you and Onesimus. And I'm asking, sabi niya, for forgiveness. Not just for forgiveness, pero ituring mo siyang mula sa pagiging alipin, kundi isang kapatid. Marahil sabi niya, nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Sarap nun, ano? Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo, kayong hindi mo lamang siya alipin, kundi isang kapatid sa Panginoon. Nung binabasa ko to, is this a lesson for the boss at sa kanyang mga staff, sa kanyang mga employees? Ito ba ay lesson para sa isang, hindi. Parang when I deeply hinukay ko yung value nitong mga salitang ito sa sulat ni Pablo, nakita ko yung pagkakapantay-pantay ng bawat kapatid, whatever your level in the society. Mahirap ka, mayaman ka, you are a thousander, you are a millionaire, ikaw ay may nangungupahan lang, ito naman ay merong mansyon. It doesn't matter. Ito nga matindi, alipin ka. Mas mababa ka pa sa katulong. Sabi niya, mas mababa ka pa sa kasambahay. Pero, sabi niya, being a Christian, you look at this point of view. Dahil ngayon ay nakipag-isa tayo kay Kristo, we are one and in the same level bilang magkakapatid sa Panginoon. First is our correction. Second, he asked for forgiveness. And the third, he asked for reconciliation. There may be a lot of definition ng reconciliation. Sabi nung iba, kapag ginugel ninyo, sabi nila, reconciliation is bringing back the friendship. Bringing back yung dati ninyong pagsasama. But many times, this is my personal definition. It is a sacrificial act of acceptance. It is a sacrificial act of acceptance. Why sacrificial? Sometimes hindi mo na ma-accept talaga eh. Naririnig nyo na to? Napatawad ko na siya. Tapos sa akin yun. But reconciliation may take some time.
there is process. But for a Christian, we are expected to be sacrificial. And reconciling with someone else is a sacrificial act of acceptance. Naalala ko 3 weeks ago, merong nagpatotoo si Ate Linda. Sabi niya, parang merong nagalit sa akin, ganito ganyan. At what I did, magpabili ako kay Oscar ng prutas at pinuntahan ko siya, nagdala ako ng prutas. Ikaw na nga yung nagkasala sa akin, ako pa yung magdadala ng prutas. Di ba? Kung mag-iisip lang tayo bilang hindi Kristiyano, but sabi ni Paul, this is a sacrificial act of acceptance. Kaya kung kinikilala mo, sabi niya sa verse 17, ang tunay na kasama, akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. It is not just reconciliation, but there is substitution, a sacrificial act of grace. If reconciliation is a sacrificial act of acceptance, ina-accept na kita. Sabi nung tito ni Mrs., sabi niya, kaming magkakapatid, dumadaan na lang na yung sama ng loob namin sa isa't isa, tatahimik na lang kami. Tatahimik na lang kami. Pagbibigyan na lang namin. Masama loob namin, pero tatahimik na lang kami. Sacrificial. Sige, titigil na lang ako. Yun lang dalawang anak ko kapag nag-away yan eh. Kapag hindi ko sinabing tumigil sila, tumahimik sila, ay tuloy-tuloy ang niyan. Akala ng iba, ay Pastor San, siguro Pastor San and daughter siguro mababait. Maswerte po at isa lang ang anak ni LRM at ni ODM. Sila dalawa lang. Pero magkapatid, minsan magtatampuhan, minsan mamaya nagyayakapan ulit, mamaya love you ate, pero na agad ganon. Kinakalimutan ko na lang, sabi niya na yung sama ng loob namin at magkakabati kami ng ganon. There is also substitution, sacrificial act of grace. Kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito, singilin, sabi ni Pablo. Kung meron siyang ninakaw sa iyo, ako na ang magbabayad. Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Verse 20 sabi niya, ipinapakausap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagkaloob mo sa akin ito, pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. The joy. Pasayahin mo ako bilang kapatid. What do you think the world expects from us as followers of Christ? Ano ang tinitignan sa atin ng buong mundo? It's very different. When we are followers of Christ, yes, we are expected to forgive. This is a very personal message for me. Not just because hindi ako nakapagpatawad, but minsan may mga pagkakataon din sa akin. And this is true. I have to admit it. May mga pagkakataon sa akin that reconciliation is ang tagal. Kasi I'm waiting for the correction. Hindi ka pa nagko-correct, gusto mo na mag-reconcile. Hindi. Sabi ng Panginoon, hindi eh. It's all sacrificial. We will all have to sacrifice as how Christ was sacrificed on that cross. If we're going to look at the whole picture of the book of Philemon, it is not just a simple love letter of Paul, a mediating letter o isang tagapamagitan sa pamagitan ni kay Philemon at kay Onesimo. Noon pong pauwi kami last Saturday dito sa Manila. Paakyat kami ng Nasugbu, sa Sugbu, Batangas. Galing kami sa probinsya ni Mrs. Paakyat kami ng Nasugbu, kasama ko yung in-laws ko. Sa kalagitnaan ng akyat namin na ganyan, biglang yung kasalubong namin na owner type jeep, natanggal yung likod na gulong. Natanggal dahil paakyat ako, nakaarangkada ako. Kung titigil ako,
baka mas malaking disgrasya pa o kung bigla akong ipepreno, kung babaling ko sa kaliwa, may malalim na kanal. Kung babaling ko sa kanan, may malalim na kanal. Kung babaling ko sa kaliwa, may mabubunggo naman akong sasakyan, nakaharap din namin. So habang tinitignan ko yung gulong, sige, diretso na lang natin. Diniretso ko. And syempre, as expected, tumama sa bumper ko yung gulong. Buti hindi tumalbog sa salamin, tumama lang sa bumper. Tumagas yung tubig, hindi ko alam kung ano yung tumagas sa tubig. May sumigaw na lang sa akin, pagbaba ko, pare, yung radiator mo, basag yan, sigurado. Tawa ng Panginoon, hindi naman. Nung tinignan ko yung sira ng kotse, yung bumper, bali, o kailangan kong ipagawa, kailangan kong palitan. At matagal bago lumapit sa akin yung yung nagmamaneho ng sasakyan. Siguro 10 minutes, 15 minutes. Siguro iniisip niya, ano pa yung nangyari? Ano bang nangyari? So, pagharap niya sa akin, sir, kumusta kayo? Hindi naman natin na kagustuhan ito. Natanggal yung gulong ko. Hindi ko naman alam kung na gano'n ang nangyari. Sabi niya, oo nga, sabi ko, pero kailangan nating ayusin to. Sabi ko sa kanya, may lisensya ka ba? Sabi niya sa akin, wala ho akong lisensya eh. Totoo lang, nag-aaral pa lang ako. Yung mama, alam kong, kasi owner type jeep na luma, tapos ang suot niya ay pang-construction, lupa-lupa pa yung pantalon ng mama. So sabi ko sa kanya, kung papagawa ko to, magiging ganid ako. Sabi ko sa sarili ko, dadalhin ko ng kasa to, buti na ako ng 30,000 dito. Kapag pinagawa ko to. Sabi ko sa kanya, wala akong intensyon na maghabol lang tayo. Kung ano yung magagawa natin ngayon, gawin na natin, ayusin na natin to. Wala kayong lisensya, kapag nagpagawa tayo ng police report, baka kung ano pa hong mangyari sa inyo. Meron ho ba kayong rehistro? Kanino ho sino may-ari ng sasakyan? Sabi niya sa akin, ako may-ari, inako niya. Binulungan ko yung katabi niya nung umalis siya. Sabi niya, siya ba talaga may-ari? Sabi niya, hindi siya may-ari niya. So parang alam mo yon, kung ikaw yung nagmamaneho ng owner na yon, parang iniisip mo, wala akong pera ngayon. Sabi niya, nagtatrabaho nga, nakikipagtrabaho ako, construction worker ako. At saka, hindi ko kasalanan. Oo nga, pero sabi ko, kailangan nating ayusin to eh. Kasi nakasira yung sasakyan mo nung natanggal yung gulong ng sasakyan mo. Kung kayo yung nasa lagay ko, anong gagawin ninyo? Anong gagawin ninyo? Sige, open po. Hindi. Ano na lang tayo? Barangay na lang tayo. Magpa-insured ako. Para Para konti lang yung niya, yung gastos niya. Bukod doon, ano pang gagawin ninyo? Ano gagawin niyo sa mama? So, yung mga tao doon, tuloy ko lang yung kwento, yung mga tao doon, nagtawag na ng barangay. Sabi nila, nandito na ho yung barangay. Mabilis naman ang responde. So, nandun yung barangay. Kumbaga, nag-imbestiga muna. Ano yung detalye, anong nangyari, etc. So, sabi ko, nagtawag din yung mga kamag-anak ni Mrs. May mga kamag-anak siyang pulis. May mga kamag-anak siyang anak ng mayor. So, sabi niya, Alan, anong nangyari dyan? Kailangan nyo ba? Magpapadala na kami dyan. Kapag nagpadala yon, sigurado magpapadala yon ng responde talaga ng mga pulis, baka lalong sabi ko hindi na, okay lang kami, wala namang nasaktan. Mag-uusap lang kami nitong tao. Punta ako sa Facebook, tingin ako sa marketplace, magkano kaya ang second hand na bumper kapag pinagawa ko to. Hindi ko alam kung ano pa yung nasira sasakyan, pero nakita ko lang bumper. Sige, bumper muna, tignan ko. May nakita ako around 6,000 pesos. Papapinturahan mo pa yan, papalagay mo pa yan. So abutin ka siguro mga 10,000 pesos, 12,000. So kahit pa paano, malaking luwag na. Sabi ko sa kanya, at sabi ko rin doon sa tagapamagitan, hindi ho ako bibili ng bago
Kahit second hand lang, o kung mayroon pang repair yan, ipapa-repair ko. So nagkatapusan kami, 10,000 pesos. Ito po, 10,000 pesos. This is my offer. Gawan natin ng paraan. Kung magagawa niyo ng paraan, 10,000 pesos. Tapos tayo, pipirma ako. Hindi ako maghahabol. Fair enough? Para sa akin, sige, fair na yon. Kahit na alam ko, meron pa akong konting gastos after that. 10,000 pesos. Bumalik sa akin yung mama, sabi niya, nangutang lang ho ako, sa amo ko, at may nakamotor at dinala yung pera, pero 6,000 lang ho eh. Sabi niya, 6,000. Sabi ko, medyo mahihirapan ako sa 6,000. Hindi tayo matatapos niyan kapag nagtawaran tayo ng nagtawaran. Sige ho, utang ulit ako. Nagkatapusan kami sa 8,000. 8,000 pesos. Tapos, lugi ako? Lugi ako. Meron ba akong ilalabas na pera? I'm sure meron akong ilalabas na pera. Yung abala, baka ilang araw bago magawa yung sasakyan, bago ko magamit, magko-commute ako. Sabi ko. Pero tinitignan ko yung mama. Nung tinatanggap ko yung pera sa kanya at papauwi kami, kinakausap ko ang Panginoon. Ano ba yung, for the longest time, that I'm driving, never ako nagkaroon ng aksidente na nasira yung sasakyan. Hindi naman ako yung naka-aksidente, pero ano yung pagtuturo ng Panginoon sa akin dito? Am I too confident na ganon? Or what? Nung tinitignan ko po yung tao, at hanggang ngayon, nasa isip ko pa yung mukha niya, yung long sleeve niya na kulay green na madumi, lupa-lupa yung kanyang pajama o yung kanyang jogging pants na nasuot. Sabi ko, yung 8,000, baka kaya kong ipunin to ng 3-4 na buwan kung magtitipid ako ng 2,000 every month. Pero yung tao, sabi ko, nisip-isip ko, 8,000 yun. Gaano kaya niya katagal babayaran sa amo niya yung 8,000 na pera? Hanggang ngayon, hindi pa napagawa yung sasakyan. Nasa akin pa yung pera. Hindi ko rin alam pero sabi ko sa kanya bago kami magkatapusan, sabi ko rin doon sa mga tanod, sa barangay, sabi ko sa kanila, if there is a way na mapapagawa ko ito ng mas mura, babalik ko yung sobra na pera. So alam kong walang sosobra doon. Ang sabi ko lang sa kanila, babalik ko yung sobra. Forgiveness is sacrificial eh. Hindi pwedeng forgive ka dyan sa sarili mo lang. And when you reconcile, kapag nag-aayos na kayo, there are sacrifices to be done. Hindi ko naman kilala yung tao. Hindi ko rin alam kung Christian siya. Pero salamat sa Panginoon kasi alam niyo yon, may mga driver na sila pa yung galit, sila yung nakasira, tapos sila pa yung mainit ang ulo. Salamat din sa Panginoon, hindi uminit ang ulo ko kasi alam kong hassle to. Hassle to kapag hindi ko naayos to. Babalik-balik ako ng nasugbo para maningil. Pero one thing that I've learned in this letter, kung gusto nating mag-ayos talagang, kailangan ba talagang lagi na lang ganon? Papatawad ka tapos there is no correction. The end of the day, when you choose to reconcile with a person, it's sacrificial. Kakainin natin yung pride natin, kahit na anong pride pa yan, fried chicken, fried fish, kakainin natin yung pride natin, kakainin natin yung estado natin, kung ano man, kung sino ka man ngayon, and we will have just to say, sige, kakalimutan ko na lang. Hindi na lang ako magsasalita. And we will reconcile. What do you think the world expects from us as followers of Christ? The whole book of Philemon is a parable of God's love to us. We were once like Onesimus, a slave and a sinner. And Philemon represents the grace and mercy of God. But Jesus came as our mediator to God, just like Paul to Philemon. Luke chapter 11 verse 4, sabi niya dito, forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
when Jesus is teaching about the Lord's Prayer, it touched about forgiveness. Forgive us. When we ask for forgiveness to God, we also ask that we learn how to forgive others. Jesus not just taught us how to pray, but he lived on this principle. We too are expected to do the same, not to be forgiven, but to live the Christian path as Christ followers, to also be forgivers, to also be reconcilers. Yes, we ask for corrections. Yes, we ask for restitution, but many times we are there to be the substitution. We are there to pay the price as just how Jesus paid the price. Let us pray. Panginoon na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Many times, we just read a book, we just read a letter, and we don't really know kung ano yung deeper meaning sa buhay namin. Lord, while we ask for corrections ng mga tao na nagkasala sa akin, yung pagtutuwid ng sarili nila, tulungan niyo kami, Panginoon, na matuto kaming magpatawad. Tulungan niyo kami, Panginoon, that we seek for reconciliation and unity. Turuan niyo kami lalo, Panginoon, that we may be able to sacrifice and substitute ourselves, our pride, our wealth, everything in us. Just how you sacrifice yourself to us. Selfless at walang hinihinging kapalit. Pagpalain niyo kami, Panginoon, hayaan mo ang mga salitang ito ay maging kapakipakinabang sa aming mga buhay. Huwag mo hayaan, Panginoon, kalaban na agawin ito sa aming mga puso. Hayaan mo, Panginoon, tumubo ito sa amin, mamunga sa aming mga buhay. Pangalan ni Jesus. Amen.